Hello, magandang araw sa ating lahat mga ka-members. Ang ating pag-usapan today ay tungkol sa mga SSS members. Okay? So, meron tayong mga senior citizens dyan na mga SSS members din. Okay? So, lahat tayo ay kasama sa ating pag-usapan today. Alright, kailan ba pwedeng mag-retire at magkano ang magiging monthly pension ng mga SSS members? Alamin natin ang sagot mismo ni SSS. Well, since ang ating pag-usapan today is about sa mga retirement, no? When it comes to retirement, that means na mga 60 up na yan, no? Then, speaking of mga 60 up na ng mga edad, hindi natin may kaila na meron na tayong mga nararamdaman dyan. Like, mga sakit, no? It comes with old age. You know? But, the good thing is, meron tayong mga retirement, right? Now, pag-usapan natin saglit itong mga kasama sa pagtanda natin, pagkaroon natin ng may edad na. Okay? Kasama dyan yung back pain, neck pain, shoulder pain, leg pain, ano pa mga pain dyan, no? Okay? So, like osteoarthritis, yung makita natin dito, no? Diabetes, kung ano-ano pang mga sakit na kasama sa ating pagtanda. Kasama natin yan. Alright. Now, good thing is, hindi dapat tayo mag-worry. Bakit? Meron tayong bago ngayon na technology na kung saan ay magtatanggal ng ating mga bothersome body pains. Okay. And ang tawag dito ay iTeracare. Okay. Now, bago ito na technology na talagang nakakatulong sa ating lahat. Ako mismo ay buhay na patutuo na talagang natulungan nitong technology nito. Tinatawag siya na iTeracare. Ang maitutulong sa iTeracare sa ating katawan, just use it in 30 minutes helps the body. Okay? So, kami hindi lang 30 minutes. It's up to 45 minutes ang gamit namin dito. And you could use it like twice, thrice a day. All right? Because this helps heal itself, no? Sa katawan, nag-heal siya. And then, this prevents diseases, okay? Restore energy. Pag ikaw ay mahina, madaling mapagod, use this device. And magugulat ka, no? Magiging maliksik ka, magiging malakas ka. Alright? What else? Increases immunity. Okay. So, it increases immunity, remove toxins in the body, repairs damaged cells and tissues, replenish the aura of the body. Okay? So, more information, contact this publisher in the description of this video. So, hope makakatulong yun, no, sa ating lahat. And ngayon, ating panoorin ang video ng mga taga-SSS na sasagot sa katanungan na kailan ba pwedeng mag-retire, 60 years old lang ba, or ano ba yung bagong update ngayon, no, ni SSS, at magkano ang magiging monthly pension. So, ito na ang sagot ng mga taga-SSS personnel. Panoorin natin. Pag naka 120 months ka na, pwede na bang dapat kami magpensyon? Okay, gandang tanong ni Ma'am Gian, di ba? Ni Ma'am Gian. Gian ba o Jean? So, kung ano man. So, kay Ma'am Jean, yung kanyang katanungan, naka 120 contribution na, pwede na bang mag-pension kay SSS? Qualified po kayo. The answer is yes. Qualified na ho kayo na tumanggap ng pension kay SSS. Subalit, ang pinakamababang retirement age po kasi natin sa ngayon ay
at age of 60 years old. So sila ho yung mga pwedeng mag-file ng retirement provided na meron silang at least 120 contribution at separated na from employment. So yan ho kasi kaya optional retirement age ho natin yung 60. Kasi kung ang miyembro ay tuloy-tuloy pa rin po, so halimbawa sa case ni Ma'am GM, kung halimbawa siya ay tuloy-tuloy pa rin na nagtatrabaho, even beyond the age of 60, kahit meron na siyang 120, required pa rin po na kayo ay kaltasan at hulugan sa SSS hanggang sa umabot ho kayo doon sa edad na 65 years old. Ayun. Speaking of pension, hi po ma'am sir, paano po ba ang pagkwenta sa pension? Saan po nagbabase? Yan lang po. So, sa pagkwenta ng monthly pension, naalala ko tuloy bigla si Sir Carlo, may pa-compute nun sa likod nun, nung ano ba? nakaraan. Meron ba tayong ganyan? Meron? So, sa pag-compute ng monthly pension, so may tatlo tayong formula na sinusunod. So, una, yung 20% times AMSC plus 2% times AMSC times CYS minus 10. Tapos, yung second formula naman, 40% times the average monthly salary credit, yung AMSC na binabanggit ko nga po. At yung pangatlo, yung minimum pension. So, sa minimum pension natin, 1,200 kung ang miyembro ay nakaipon ng 10 CYS. At kung umabot naman ho yan ng 20 and above CYS, 2,400 po. So, kung alin po doon sa tatlo na formula ang mataas na, kumbaga mataas na amount na makukuha natin, yun po yung matatanggap na monthly pension ng ating retiree. Pero lagi nga po namin ina-advise dyan, bakit kailangan pa mag-compute? Ano mo kailangan yung gawin? Mag-log in kayo sa inyong My.SSS account and under inquiry, nandun po yung eligibility. Okay? Bakit? Kasi po sa eligibility, kailangan nyo lang po doon i-encode. For example, magre-retire ako next year. Halimbawa, March 2024. Ilagay nyo lang po doon yung expected date of retirement. Magko-compute na po si system based on your posted contribution. Correct. Diba? Ang teki at ang bilis. Makukuha mo na kagad. More or less, hindi na ho bababa doon yung kumbaga yung pension ninyo, malapit na ho doon. So, kada Diba? hulog mo, i-monitor mo, no? Yeah. Check mo from time to time. Naghulog ka ngayon, compute ka na naman. Parang alkansya lang. May makukuha pa po bang pensyon yung beneficiaries ng isang member if wala nang below 18 years old sa anak? Okay, so wala na bang makukuha yung Below 18 beneficiaries? years old daw, sir. Okay. So, ganito ho yan. Pagdating ho kasi kay SSS, kung anak ko ang tinutukoy dyan, hanggang 21 po tayo. Okay, so yun po yung isa sa mga kagandahan ng SSS benefit. Kasi kung yung iba at age of 18, stop na, 'di ba? Kasi considered na yan as adult. Kay SSS hanggang 21 ho yan. Okay, so tuloy-tuloy ho yan. Kung siya po tumatanggap ng pension, for example, for death or dependence pensions, sa retirement, so tuloy-tuloy ho yan hanggang sa umabot ng 21 years old yung bata. Okay, so maraming salamat sa inyo, sir, ma'am, no, mga taga Ma'am Vangie, mga na taga SSS na. So, malinaw para sa amin ngayon kung kailan ba pwedeng mag-retire, makano maging monthly pension. Okay? Salamat sa inyong pagsagot sa aming katanungan na ito. Alright? Now, if you still have questions ang ating mga members, ating mga viewers, if you have any questions about sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, kung GSIS at kung ano-ano pa na mga government premiums, i-comment nyo lang yan sa ating description. Okay? Sa comment section ng ating video na ito. Alright? So, have a wonderful day and stay safe everyone.